Bohol ang tinaguriang munting paraiso ng Panginoon. Ito marahil ay dahil sa natatanging ganda ng kapaligiran, mga simbahang itinayo noong pang panahon ng mga Kastila, pati na rin ang pagiging makasaysayan ng lugar na ito. Nakapanghihinayang na ang munting paraisong ito, kabilang ang isa pang makasaysayang lalawigan ng Cebu, ang lubhang tinamaan ng magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre at ng Super Typhoon Yolanda kamakailan. Isang buwan matapos ang matinding pagyanig sa rehiyon ng Kabisayaan, nakapagsimula na nga bang bumangon muli ang mga biktima ng trahedyang ito. Paano na ang mga nasirang simbahan na ilang daang taong nagsilbi bilang kandungan ng mga selebrasyon ng mga Boholano at mga tourist sites na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino sa buong mundo? Balikan natin ang mga kagimbal-gimbal na kaganapan na yumanig sa buhay ng mga Boholano at mga Cebuano at kumustahin natin ang kanilang mga naging kalagayan. Isang buwan matapos ang lindol dito sa episode ng The Veronica Chronicles na pinamagatang Mga Bakas ng Trahedya. Isang holiday nung araw na yon dahil ipinagdiriwang ang Idil Adha o Thanksgiving ng mga kababayan nating mga Muslim. Kung kaya't ang pamilya Barase ay nasa bahay lamang at nagpapahinga. Si Michael Barase ay nasa palikuran nang marinig niyang nagtatahulan ng mga aso sa labas. Subalit na magsimulang yumanig ang lupa ng napakalakas, ay tumakbo na siya papalabas ng kanilang bahay. Nandun ako sa CR, tapos nung lumindol na, tumakbo tapos hanggang nakarating ako doon. No? Tapos pag nakita ko na yung lupa na lumubog, sinusubukan kong iligtas yung kuya ko doon sa sa ibaba. Tapos nakita ko lang yung papa ko, binti ko lang nakita. Kaya Bumaba ka doon? Oh, Tapos? binti ko na lang yung nakita sa papa ko. Yung kuya ko na lang yung naligtas ko. Ito na lamang ang natira sa bahay ng pamilya Barase. Habang nagaganap ang lindol, 5 sa mga miyembro ng kanilang pamilya ang nakalabas. Pero biglang bumuka ang lupa at lumubog sila. Dahil yung ibang mga tao nagtatakbuhan para makahanap ng ligtas na lugar, kinabukasan pa natagpuan ang mga katawan ng 4 sa kanilang pamilya at isa lamang ang nakaligtas. Ang pamilya Barase ay isa lamang sa libo-libong pamilyang ginimbal ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa lalawigan ng Bohol. Mahigit 200 katao ang namatay, halos 900 ang sugatan at 8 ang nawawala. 14,233 households ang nangawala ng tahanan, habang mahigit 38,300 households ang partially affected. Si Crecia May Barase ay nakababatang kapatid ng 6 na taong gulang ni Shane Gile, na kasamang namatay ng ibang miyembro ng pamilyang Barase nang bumukang lupa sa barangay Ubuhan. Bagamat musmus pa, ay ramdam niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid at iba pang kamag-anak. Nahulog sa sinkhole. Saan? Nahulog sa Nahulog siya? Sinkhole? Nahulog siya sa sinkhole? Pati nanay mo? Silang 2? 4 sila. Sino yung iba? Tatay ko at yung ate ko. Nakuha ba sila ulit? Yung tatay mo nakuha? Oo, pero patay na sila. Si Crecia May kabilang sa mga mag-aral na pumapasok dito sa 10th classroom na itinayo para magsilbing pansamantalang classroom ng may 60 estudyante. Ang kanilang paaralan ay matinding napinsala ng lindol at delikado na para sa kanila na bumalik pa doon. Kapansin-pansin na habang nagkaklase ay suot-suot ng mga bata ang kanilang backpack. Ayon sa kanilang mga guro, ayaw ng mga bata na ilapag ang kanilang mga bag sa mga upuan. Natatakot daw kasi sila na baka biglang lumindol muli at maiwan nila ang kanilang mga bag kapag nagtakbuhan na. Natatakot ka pa ba hanggang ngayon? Bakit? Takot ako eh. Ito'y dahil nakakaranas pa sila ng mga aftershocks kahit 3 linggo na ang nakakalipas mula nang maganap ang 7.2 magnitude na lindol.
Maging ang district supervisor ng DepEd sa lugar na si Ginang Enriqueta Viconte ay aminadong traumatized pa matapos ang lindol. Biglang mo explode, then pag after sa explode, then shake na naman. Nakakatakot talaga. Parang kung alalagpas pa ng ilang seconds, parang guguho na talaga ang nakakatakot talaga. Kaya yung bata, para pa sa akin, mayroon akong apo, mayroon din akong maliit na anak, grade 3. Ayaw na magpaiwan. Ayon sa kanya, ang bahay niya at mga bahay ng dalawa niyang anak ay nawasak din ng maganapang lindol. Doon yung bahay, may nasira na, wala na yung dingding. Sabi ng bata, imuha man to ma'am, previously bahay ko yun, binigay ko sa aking anak. So, yung ba talaga, sakit talaga dahil tagal mo namang ini-invest yun para maka-provide ka ng bahay ng anak mo. Wala. Dalawa sa anak, wala na. Pati sa akin. Tatlong bahay na wala. Bahay ko. Anya, 50% ng mga guro dito sa bayan ng Antiquera ay nangwala ng tahanan. Karamihan daw sa kanila ay nakatira sa mga tents na itinayo sa kanilang mga garahe o di kaya sa tapat na mga nasira nilang tahanan. Inakala ng mga Boholano na katapusan na ng mundo habang niyayanig sila ng lindol na nagtagal ng 45 segundos. Nagbitak-bitak ang mga kalsada, ilang mga tulay ang bumagsak, nagkaroon ng mga landslides at maraming mga lumang simbahan ang gumuho. Pati ang tanyag na Chocolate Hills na puntahan ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nalagasan din. Kalunos-lunos ang naging kalagayan ng mga Boholano matapos ang insidente. Mahigit 251,000 pamilya ang walang makain. During the first 3 days, hindi talaga sapat because paunti-unting dumating yung mga relief goods natin from other places, from other donors, from government agencies, from private sectors on the 3rd day from the earthquake na. So, during the first 3 days, hindi talaga sapat yun. Sa baybayin ng Punta Cruz, nagpanik ang mga tao nang umurong ang dagat dahil inakala nilang may paparating na tsunami. Dito sa bayan ng Luon, mahigit 1,700 kabahayan ang nawasak at halos 8,000 ang partially damaged. Nanunood ng TV si Mang Perfecto Gotgotaw ng umagang yon. Isang ordinaryong araw para sa kanya. Bigla na lang malakas yung yung parang binabayo yung kwarto namin. Bali, para ako natulala din, tinignan ko yung misis tumayo, buti na hawakan niya yung rep, babaksak, nagbaksakan na kasi yung TV, tapos umalog na talaga yung yung kwarto namin. Tinawag namin yung anak ko nando sa taas, sabi niya, okay ko dad, bababa na siya, lumabas na sila. Hindi ko alam na nakalabas na sila, paglabas ko, ako na lang mag-isa. Hindi na nila matirhan ang kanilang bahay ngayon at kailangan na daw gibain. Nagtayo sila ng tolda sa parke at doon muna sila tumira. Ngayon, nandun kami sa tent kasi wala namang ibang matutulugan mo na safety for the meantime. So doon lang kami muna. Dito rin sa isang tolda sa parke lumikas ang pamilya ni Jessica Vidal nang mawasak ang kanilang bahay. Nangangamba si Jessica para sa kalusugan ng kanyang 2 anak. Mahirap din daw na wala silang paliguran. Saan yung toilet? Kami ng doon, tapos kung mag-CR kami doon sa pumunta kami doon sa Saan? doon sa baba. Sa lupa na lang, gano'n? Lang kami doon, tapos namin ng lupa. Matindi din ang sirang tinamo dito sa paaralang elementarya ng Napo. Ayon kay Aling Nieves Salinas, may narinig siyang malakas na pagsabog at nakita niyang naglipara ng mga corals mula sa ilalim ng classrooms. Pumutok yun, parang bomba, boom! Pagkatapos, lumabas yung mga putik at itong mga bato galing sa ilalim. Mabuti na lamang daw at walang pasok nung araw na yon dahil baka maraming bata ang namatay at nasugatan kung nagkataon. Tandang-tanda pa ni Luon Mayor Lloyd Peter Lopez ang naging karanasan niya nang maganap ang lindol. Felt dizzy because pag ganyan swing-swing sa kabila. And then when I realized na hindi na yun swinging but parang dribbling effect, parang na-dribble ka. So I grabbed my wife and then we dropped on the floor
under the table. Nang makapag-ikot siya makalipas ang ilang minuto, nakapanglulumo ang kanyang nakita. Nakikita ko yung mga pasyente sa ospital, yung mga nabagsakan, mga sugatan. Lahat ng mga may sugat, may mga injuries, nakalatad lang doon sa ground kasi they cannot attend to the patients within the building because yung building ng hospital na-destroy din ng earthquake. So, they were suturing wounds without using anesthesia. Dahil sa hindi na magamit ang ospital, ay nagtayo na lamang sila ng mga tents upang magsilbing pansamantalang ospital. Ito ang bakawan sa barangay Napo sa bayan ng Loon. Dati-dati, abot hanggang dito ang tubig dagat. Pero dahil sa nangyaring lindol, umurong na ang tubig. Medyo malayo mula dito. Kaya nga dati dito nakaangkla yung mga bangka. Pero ngayon, mukhang di na kailangan iangkla dito. At sinasabi ng mga mangingisda dito na dahil sa nangyaring ito, apektado ang kanilang kabuhayan. At mukhang itong mga mangroves dito maaaring maapekto din. Dito sa Tagbilaran City, napinsala ang munisipyo, ang pantalan at iba pang mga struktura. Yung nawala natin sa mga public structures lang, estimate lang natin na malapit tayo sa 200 million. Excluding yung mga private na mga establishments na medyo na-damage rin. Pero right now, we're still gathering the data kasi iba. Pagtingin natin sa labas, walang damage. Pero pagtingin natin sa loob, daming damage pala. Apektado din ang mga negosyo sa Bohol. Sarado ang mga tindahan, restaurant at iba pang mga establishmento sa mga bayan-bayan. Ito ang Baywalk ng bayan ng Baclayon, 10 minutes away mula sa Tagbilaran City. At yung isla doon ang Pamilacan Island kung saan nagpupunta ang mga turista para mag-diving. Dati-rati itong Baywalk na ito ay maraming mga maliliit na tindahan at mga ihawan kung saan nagpupunta ang mga tao at dito sila nagiinuman at kumakain. Ngayon pagkatapos ng lindol, tahimik na dito. Wala na masyadong mga taong nagpupunta dito. Laking hinaing naman ni Mayor Ricardo Toribio ng bayan ng Carmen sa nawalang kita ng tanyag na Chocolate Hills. Kinailangan kasing isara muna sa mga turista ang viewing deck dito dahil sa pinsalang tinamo nito sa lindol. Pati ang hotel na katabi nito ay delikado na rin at kailangan ng gibain. Halos 35 million pesos a year ang kita sana ng tourist site na ito na magiging malaking tulong sa rehabilitasyon ng kanyang bayan. Hindi namin kaya alone para makabangon kaagad, pero sa aming source, local source, katulong namin ang aming provincial governor. Di pa man nakakabangon mula sa trahedyang dulot ng lindol, isa na namang pagsubok ang kanilang kinaharap. Ang Super Typhoon Yolanda. Puspusan ang naging paghahanda ng mga kinauukulan sa Bohol para sa pagdating ng Super Typhoon Yolanda na sinasabi nilang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Agad pinulong muli ni Bohol Governor Edgar Chato ang Provincial Risk Reduction and Management Council. Nagmamonitor tayo sa lahat ng mga bayan, especially the northeastern part of the province kasi mukhang doon naman ang medyo pinakamalapit na area sa path of the storm. No? We have instructed already the shipment of some goods from Tagbilaran, from the packing area, to strategic places in the northern part of Bohol. Kasi pag may response na kailangan doon, tapos your roads may be blocked by fallen trees or electric post or what, then matagal darating doon yung relief goods mo.
Narito tayo ngayon sa Communication Center ng Tarsier 117 o Telephone and Radio System Integrated Emergency Response na katumbas ng 911 ng Amerika. 44 ang tauhan nila dito na na-train mismo ng New York Police Department. Dito ay may mga monitors sila na nagpapakita na kung ano ang nangyayari sa iba't ibang lugar dito sa Tagbilaran City at sa Panglao Island. Narito rin yung mga telephone operators nila na tumatanggap ng mga tawag mula sa mga kababayan natin dito na nangangailangan ng tulong. Mayroon din sila dito na monitor ng Pag-asa Doppler system para makita kung saang mga areas ang mabigat na ang pagbagsak ng tubig ulan para mabigyan nila ng babala ang mga local officials doon kung kailangan ng ilikas sa ibang lugar ang mga kababayan natin. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga coastal areas at sa bayan ng Luon na matindi ring sinalanta ng lindol. Sumama naman si Marife Vallespin at ang kanyang pamilya sa sasakyang pinadala ni Governor Chato para ilikas ang mga nakatira sa mga tolda. Kabilang sila Marife sa mga lumipat sa mga tolda matapos mawasak ng lindol ang kanilang bahay. Di pa man napapawi ang kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina, ay eto na naman daw ang isa pang pagsubok sa kanila. Ngayon lumikas sa kayong kusa dito sa Tagbilaran. Opo, kasi doon kami sa plano namin, doon sa Katagbakan. Doon kami lumipat kasi para i-safety yung bata namin. Tapos yung barangay captain nila, sinusundo yung mga kababayan niya doon para ilikas, lalo na yung nasa tolda. Kusa ding nagpalikas sila Reneria Romeo, kasama ang kanyang 5 anak mula sa coastal barangay ng Puok, Pantalan. Yung bahay namin parang galing sa lindol, parang nasira na. Kaya pagkatapos, hindi na, may nagsabi na doon kami mag-stay sa, gipa-bakwit kami sa panamin. Pagkatapos, malaking dagat. Galing dito hanggang dito ba to? Tumaas ang tubig. Makis ang tubig. Pagkatapos, yung kahoy namin parang ganyan na yung bahay namin. Munang, dyan na kami sa labas. So, yan sa tulay namin patutulog araw-araw. Nagkaroon ng panic buying sa mga supermarkets. Hindi ininda ng mga mamimili ang mahahabang pila sa payment counters. Sinabi ni Bohol Provincial Administrator Alfonso Damaliero II, inasahan na nilang mangyayari ito dahil sa karanasan ng mga Boholano ng maganap ang lindol. Maybe because of the experience of the earthquake, no? Because nagsara ng mga 4 days yung mga malls natin at saka yung mga business establishment. So siguro part of the preparedness. Narito tayo ngayon sa Pantalan ng Tagbilaran City at bagamat pinaghandaan ng husto ng pamahalaan ng Bohol ang pagdating ng Super Typhoon Yolanda, makikita natin na hindi gaanong kalakas ang ulan, no? Umaambon lamang at yung hangin ay moderate lamang, hindi pa ganun kalakas. At makikita pa natin yung bakas ng epekto nitong naganap na lindol dito, yung bitak-bitak itong ilang bahagi ng Pantalan ng Tagbilaran, no? At yung ilang mga bangka talagang securely na idinaong dito at nandito rin yung Coast Guard nagbabantay at yung pamahalaan ng Tagbilaran ay puspusan pa rin at patuloy na nagmo-monitor sakaling lumakas itong pag-ulan at lalo na nakafocus sila sa coastlines at yung mga areas na matinding binabaha kapag malakas ang ulan. Ang bahay ni Edwin Madraso ay isa sa mga tinamaan ng buhawi. Ang tangayan lahat ng atip. Ako sumanda lang ako sa pader, tinignan ko lang kung saan atip pupuntang dagat. Wala na kay atip, di na nga nakuha Ay, yung bubong nyo, nawala na. Wala na. Nagkaroon ng province-wide blackout at nawala ng tubig. Nakansela rin ang lahat ng flights papasok at palabas ng lalawigan. Kinabukasan ay nakahinga ng maluwag ang mga Boholano nang lumabas ang mainit na sikat ng araw. Dahil sa hindi naman matinding paghagupit ng Bagyong Yolanda sa Bohol, kaunti lamang ang pinsalang idinulot nito sa lalawigan kumpara sa ibang bahagi ng Kabisayaan.
Pero dahil 2 araw nang walang kuryente at tubig, ay nagkukumahog ang mga residente sa pagsalok ng tubig mula sa truck ng bumbero na pinadala ng LGU. Ayon sa mayor ng bayan ng Carmen na si Ricardo Toribio, dahil sa lindol ay nawala ang tubig sa mga balon, kung kaya't problema ang inuming tubig sa lugar. May mga barangay tayo dito na yung mga dati nilang balon na malalakas ang tubig after earthquake, talagang natuyo po lahat. Laking pasasalamat ni Loon Mayor Lopez na di gaanong napinsala ang kanyang bayan ni Bagyong Yolanda. Hindi naman masyadong tamaan yung Loon, Bohol kasi we were expecting worse but hindi naman masyadong malakas yung hangin. Nang magbanta ang bagyo, iniwan muna ng pamilya ni Mang Perfecto ang kanilang tent at nakisilong sila sa bahay ng isang tinawag niyang Good Samaritan. At least nakaraos kami nung tsaka panayempray namin na sana hindi lumakas. Very minor lang na damages like natutumbang mga kahoy at mga light material houses ang nasisira but walang reported na namatay. Pagsapit ng linggo ay maagang tumunog ang mga kampana at nagdagsaan sa mga simbahan ang mga Boholano para magpasalamat sa Diyos na nailigtas ang kanilang lalawigan mula sa isa na namang delubyo. Sa labas nagmimisa mga tao sa mga simbahang sinira ng lindol. Ito ang dating Santa Cruz Parish Church o St. Vincent Ferrer Shrine. Isa itong National Cultural Treasure at National Historical Landmark. Itinayo ito noong 1700s panahon ng mga Kastila. Ayon sa mga taga rito, noong mga panahong yun ay inatasan ng bawat padre de pamilya ng magdala ng isang stone block bawat linggo bilang kontribusyon sa pagtatayo ng simbahan para matapos ito. Ang mga hindi nakakapagdala ay nilalatigo ng 25 beses. Itong simbahan sa Maribojoc ay kabilang sa may 10 heritage churches na gumuho bunsod ng lindol. Ang photographer na si Noel San Andres ay gumagawa ng isang coffee table book tungkol sa mga lumang simbahan dito sa Bohol. Nakunan niya ng litrato ang halos lahat ng mga lumang simbahan sa lalawigan bago maganap ang lindol. Nakapanghihinayang daw nang balikan niya ang mga ito matapos ang lindol. Tumambad sa kanya ang mga tipak-tipak na mga bato na lamang. Halos mapulbos at wala nang natira sa mga makasaysayang simbahan na naging saksi sa mga mahalaga at memorableng selebrasyon sa buhay ng mga taong bayan dito. So nung nakita ko yung mga simbahan na ganito, iniisip ko kung ito nasira, how much more yung iba? Kasi ito mas maintain siya kumpara dun sa ibang simbahan. So nung nakita ko siya, masama loob ko pero wala akong magawa. Kapansin-pansin din na sa halos lahat ng mga simbahan na winasak ng lindol, nananatiling nakatayo ang ilang estatwa ni Jesus at Birheng Maria. Ayon sa ilang mga Boholano, nakapagtataka na hindi bumagsak ang mga ito sa kabila ng karamihan sa mga ito ay gawa lamang sa plaster of Paris. Para kay Maribojoc Vice Mayor Fructuoso Redulla Jr., makahulugan ang pangyayaring ito. Nakapagtataka talaga sa lahat yung patron saint namin na si Senior San Vicente Ferrer na nandoon sa gitna ng altar tapos gumuho na yung buong istruktura ng church, pati na yung bubong pero nakatayo pa rin siya sa loob, hindi man lang natumba, pati na yung urna na nakaano sa kanya. So, however you interpret that, para sa akin it's parang hindi lang ata coincidence eh. Ayon naman kay Monsignor Jeffrey ng parish ng St. Joseph the Worker, lalo pang tumindi ang pananalig ng mga Boholano matapos maganap ang lindol. Sabi na sa kanila this is an opportunity for us to to purify ourselves. Siguro kung merong anong bang mga dapat na tuwirin na yung mga attitudes nila sa buhay nila, so dapat pinagbigyan pa sila ng Panginoon ng pagkakataon. Si Father Ted Turalba ang chair ng Church Heritage Commission ng Diocese ng Tagbilaran sa Bohol. Ayon kay Father Ted, tinatayong halos 100 milyong piso ang kakailanganin para itayo muli ang mga gumuhong simbahan. It's estimate lang yon, 80 million to 100 million per church ha. Hindi yung lahat, it's per church. Na para sa lahat yan, mga 3.5 billion pesos siguro. So, but all of these are estimates eh.
Aminado siyang hindi na maibabalik pa ang dating hitsura ng mga simbahang itinayo daang-daang taon na ang nakakalipas. We cannot bring the old back. No? Yung original, wala na yon, tapos na. So, para sa mga napinsalang mga simbahan, probably it's the new old. But the original, wala na talaga sila. And then with heritage, it's non-renewable. So, no matter how we try to restore everything, reconstruct everything, hindi rin pwede. Maliban sa Bohol, ang Cebu ay isa sa mga lalawigang tinamaan ng malakas na lindol noong nakaraang buwan. Batay sa tala ng provincial government, tinatayang 3 ang namatay at 144 pa rin ang nawawala at patuloy na hinahanap ng Search and Retrieval Operations Team. Ilang milya mula sa kalupaan ng Bohol, tinuri ng The Veronica Chronicles team ang isa pa sa mga syudad na lubhang sinalanta ng lindol. Pasado alas 8 ng umaga ng Martes, masayang gumising ang mga mamamayan ng Pinamungahan upang magtungo at pumila sa sports complex ng kanilang lugar. Sa araw kasing yun ay nakaschedule na mabiyayaan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang ilan sa mga piling mamamayan ng barangay. Ang 4Ps ay isa sa mga programa ng pamahalaan kung saan kada 2 buwan ay binibigyan ng pinansyal na suporta ang mga pamilyang sinasabing higit na nangangailangan ng tulong. Ngunit ang inakala ng lahat na magiging isang masayang umaga ay tila nagmistulang isang bangungot. Isang bangungot na ngayon ay nakaukit na sa kanilang mga gunita sa loob ng mahabang panahon. Halos 1 buwan na ang nakalipas ngunit bakas pa rin ang pighati sa mga mata ni Aling Melodita Mia. Nang umagang yun, napagpasyahan niya na isama ang 4 sa kanyang 9 na anak sa pagpila sa sports complex. Nais kasi niyang makakain ng kanyang mga anak sa feeding program na isinabay sa pamamigay ng suportang pampinansyal. Ayon kay Aling Melodita, naging maganda umano ang pagsisimula ng pamimigay ng suporta sa mga mamayan ng Pinamungahan. Ngunit nagbago ang lahat nang makaramdam sila ng unti-unting paglakas ng pagyanig. Wala man ko kaybaw nga naglindol. Ningon man sud man siya dayon nagkugos ko atong gamay. Nasikog patutoy ba nagyugyug ko. Siya ma, kaybaw ka? Naglinog ba ya? Dahil sa pangyayaring ito, tuluyan na ngang nabalutan ng takot ang bawat mamamayang nakapila sa loob ng sports complex. Ngunit lalong lumala ang matinding kaguluhan nang akalain ng lahat na ang pagyanig ay bunga ng pagsabog ng isang bomba. Sabi nila may bomba daw. Kasi yung mga ilaw sa ibaba, bumagsak, bumaasak ka ng pumutok ng bang bang bang. Gano'n na ba? May sabi nila, may bomba. Ayan kasi yung mga lahat ng tao na panik, lahat nagbabaan na punta doon sa pintuan. Tapos yung pintuan, yung roll up, pag nagalaw na yung building, bumaba na.
Tapos kunti na lang ang na-open. Kasi na-down ang roll-up. Kaya sila lahat gusto ng, yung iba natapakan, tapos yung iba gusto ng magunahan, papunta ng pintuan, palabas. Dahil sa matinding takot na naramdaman, napagdesisyonan ni Aling Melodita na paunahing palabasin ang panganay niyang anak. Agad naman itong nakatakbo at nailigtas ang sarili kasama ang bunsong kapatid. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang miyembro ng kanyang pamilya ang hindi na nila makakasamang umuwi sa kanilang tahanan. Bitbit ni Aling Melodita ang 6 na taong gulang niyang anak at nakakapit naman sa kanyang binti ang 4 na taong gulang na si Shiza. Ngunit habang tumatagal ang stampede ay lalong tumitindi ang pagnanais ng lahat na makalabas na ng sports complex. Dahil dito, hindi napigilang mabuwal ni Aling Melodita habang bitbit ang kanyang isang anak. At sa pagkakabuwal na ito, tuluyan na ngang nakabitaw sa kanya si Shiza. Gawasan ako kay napakong man akong dire. Onya kay daghaman kay mga taong nagsunod nako. Wala ko nagkukalihok nga ang dito ang dapita nga ang sentro gis agianan nagbaha na ang mga tao niya. Ang katong gamay nga nakuan ako. Wala ko kay baw kay una mo ko natikalbong. Ang kana siya kay ako na siyang gibira. Kuno siyang gigunitan ang kalamang lang niya kay ang kamot ng sud akong sanina. Dahil sa pagkakaapak at pagkakatabon sa kanya ng mga nagkakagulong kababayan, ay tuluyan na ngang nawala ng malay si Aling Melodita. At nang manumbalik ang kanyang ulirat, halos mabaliw siya sa eksenang kanyang nakita. Manakita na ko, gisakay na sa police patrol. O tara akong anak ko sa patay na. Kurog akong damoy pagkakita na ko sa akong anak nga higda na sa patrol. Wala na, gahilak na lang ko kaingon sa ospital. Labis na kalungkutan ang bumalot kay Aling Melodita matapos ang pagpanaw ni Shiza. Isang anak na matalino at masunurin. Isang anak na mayroong pangarap na makaahon sa kahirapan. Padaoy kay manala na souvenir nimo. Makakita ka sa iyang salinay. Mahal magyapong dam kay sakitan ka ba? Kabilang rin sa mga naapektuhan ng trahedya ay ang pamilya Tukib. Ayon kay Warren, isa ang kanyang asawa sa mga buhay na nawala nang dahil sa lindol na yumanig sa Kabisayaan. Sa gitna ng kaguluhang nagaganap sa sports complex, isa ang kanyang asawang si Baby Tukib sa mga hindi pinalad na makaligtas. Sabi ng doktor, hindi yung minakausap ng doktor, sabi ko, tutulungan mo kami dok, dahil para misis ko. Pero wala na. Hindi na sila inaanohan nila na talagang mga gamot, ganyan. Tinutulungan nila po, pero hindi, wala na. Sinabi ng doktor sa akin, yung spinal niya, bali na. Tapos yung utak niya, nawala ng oxygen. Ngunit ang hindi lalo malimutan ni Warren ay ang pagmamahal at pagsasakripisyong pinakita ng kanyang asawa. Sa kabila kasi ng pagkakabuwal at pagkakatapak sa kanya ng mga nagkakagulong mamamayan, ay nagawa pa rin ni Aling Baby na maiabot sa mga tao sa labas ng complex ang kanyang 5 taong gulang na anak. Isang pagpapakita na walang anumang bagay ang hindi gagawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Nang humupa ang kaguluhan, 3 ang patay at marami ang sugatan. Nasira din ang Basilica Minore del Santo Niño sa siyudad ng Cebu na itinayo noong pang 1565. The affected areas were in the south. At least 5 towns there, 5, 6 towns there. Cracks in their walls, cracks in their gymnasiums. The churches may cracks. But no major damage, no severe damage.
Humigit kumulang 331 milyong piso ang halagang nasira ng lindol sa mga pribado at pampublikong infrastruktura. Inilagay ang lalawigan ng Cebu sa ilalim ng state of calamity. Sa Kapitolyo mismo ng lalawigan, nagtayo ng Relief Operations Center para sa repacking ng mga relief goods na ipapadala sa mga nasalanta ng lindol. Gaya ng Bohol, di pa man nakakahinga sa pagtama ng lindol, kinailangan na naman nilang paghandaan ng bagyong Yolanda. Hinagupit ng Super Typhoon Yolanda ang hilagang bahagi ng Cebu. Ang Bantayan Island at ang Camotes Island ay lubhang napinsala. 43 ang inuulat na namatay, mahigit 100 ang sugatan at 3 ang inuulat na nawawala. Problema ngayon ng Cebu ang pagdadala ng relief goods sa 2 isla. Kailangan din nila ng mga tents para may matirhan ang mga nangawalan ng bahay doon. Sa Bantayan talaga, daming mga houses na flattened. Most of those houses now are roofless. According also to the opinion of many there, medyo it will take siguro a while before magkababalik ulit. The problem there now is water, food, and shelter for the evacuees, for those who have lost their homes. Ni sa panaginip ay di inasahan ang pagtama ng ganito katinding mga kalamidad sa ating bansa. Sinasabi ang Super Typhoon Yolanda ay isa sa mga pinakamalakas na bagyong nasaksihan hindi lamang ng ating bansa, ngunit maging ng buong mundo. Habang ang mga epekto ng 7.2 magnitude na lindol naman na yumanig sa Visayas region ay magpahanggang ngayon ay iniinda pa at di pa nalalampasan ng mga biktima nito. Ngunit bakit nga ba tila pinupuntirya ng mga kalamidad ang Pilipinas? Senyalis ba ito ng pagdating ng mga mas malalang paglulupasay ng kalikasan? Ayon sa isang artikulong inilathala ng international news magazine na The Nation, ang pinsalang dinala ng Super Typhoon Yolanda ay maituturing na isang babala sa buong mundo sa patuloy na paglala ng climate change. Dagdag pa dito ang bantang may mga susunod pang super typhoons tulad ng Yolanda na mamiminsala sa ating bansa. Ayon kay FIVOX Director Renato Solidum, sa nakalipas na 400 taon sa kasaysayan ng Pilipinas ay wala pang naitatalang lindol na kasing lakas ng tumama noong 15 ng Oktubre. Ito yung so far pinakamalaki. Kaya nga, yung mga lumang mga simbahan, yung mga 400 plus years ago pa siguro itinayo, ay ngayon lang tumumba. Kasi nga walang malaki-laki para magpatumba dito. Although in the 90s, mayroong mga maliliit na lindol na magnitude 6.8 na nagkaroon din ng damage ang mga simbahan sa southern side ng Bohol. Ikinatatakot ng arkitekto at urban planner na si June Palafox na kapag tumama sa Metro Manila ang ganito kalakas na lindol, ang magiging epekto nito ay tila isang bangungot para sa lahat. What happened now, it's an opportunity to learn lessons from mistakes made, lessons from best practices all over the world. Sa Bohol and Yolanda, they are more lucky because they have open spaces. They have open spaces to run to. Unlike places like Metro Manila, we don't have much open spaces. Dagdag pa ni Architect Palafox, kinakailangan ring repasuhin ang building code na outdated na at hindi na tumutugon sa mga pangangailangan ngayon. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang building code ay kaya lamang mag-sustain ng bagyo na may lakas na 250 km per hour, di hamak na mas mababa sa lakas ni Super Typhoon Yolanda na pumalo hanggang 315 km per hour. So lessons to be learned from that. Siguro, if we cannot afford to have address yung 321 km per hour, at least major structures like yung
yung airport terminal and the tower must withstand the strongest wind. Maybe evacuation areas, public buildings, hospitals, maybe, and gymnasiums. I think they should be able to withstand that. And also infrastructure. Kasi siguro dapat gawin ngayon, all government infrastructure and buildings, and especially the very, very significant ones, gumawa ng structural audit and structural retrofitting. Kailangan din daw na ang setback na 20 meters lamang sa mga coastal areas ay gawing 200 meters para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Anya, may pangangailangan magtayo ng mga modernong evacuation centers na tutugon sa mga mas matitindi pang kalamidad. Sa evacuation areas, we look so pathetic. The rest of the world's watching us. Evacuation areas, international standard. Every resident, every citizen must be allocated in the planning, urban planning, town planning, 1 square meter per resident. And ideally, mga 10 hectares. And I don't see any city, even the first-class cities in our country have that. Per community, per city, depending on the population. So in that 10-hectare evacuation area, it should not be liable to flooding, disaster-proof. You have emergency clinic, emergency water station, emergency food station, emergency shelter, emergency telecommunication center, and a helipad for those seriously injured. Sinabi niya na bagamat malaking pondo ang kakailanganin para dito, kakayanin ito ng ating pamahalaan. What we need is political will. If you have political will, the funding will come. What we need is good urban planning. What we need is good governance. Those three. Ayon naman kay FIVOX Director Renato Solidum, ang pagkagulat ng marami sa lakas ng lindol sa Bohol noong October 15 ay dahil sa mga hidden faults na sinasabing hindi umano nag-iiwan ng anumang marka sa ibabaw ng lupa. Pag sinabing hidden fault, gumagalaw siya, pero walang surface manifestation, walang pagbitak na umaabot hanggang ibabaw. Okay? All earthquakes, nagmumula yan sa pagkilos ng fault. At ang bato ay nabibitak o nasisira. Pag maliit lang ang magnitude ng lindol, yung sirang yon nagsimula sa ilalim, hindi umaabot sa ibabaw. Alam namin merong fault dahil sa mga lindol na ating namomonitor. Pero hindi natin alam kung ano exactly ang orientation kasi hindi lumalabas sa ibabaw at wala pang malaking lindol. Iginit din ni Solidum na ang mga ito ay maituturing nating mga natural phenomena na hindi natin maiiwasan pero maaari nating mapaghandaan. Sana bago pa man lumindol, pina-inspeksyon na natin ang ating mga bahay at ating mga gusali, simbahan, mall, ano pa mang nakatayo dyan. Siguraduhin maayos. Alamin kung ano yung pinakaligtas na bahagi ng building. Tulad ng matibay na mesa, may sulok, kasi dun sa sulok may poste at biga. Yung ibang sulok false, lalo na sa mga offices. Mga ano lang yung partition. Pero sa mga bahay, alam mo kung saan yung sulok at may poste at biga. Yun yung mga safe. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga aksyon ng pamahalaan upang tulungang bumangon ang ating mga kababayang nasalanta ng lindol at bagyong Yolanda. Ayon kay Pangulong Benigno Aquino III, makakaasa ang mga mamayan na hindi titigil ang gobyerno sa pagbibigay ng karampatang tulong para sa mga nabiktima ng trahedya. Huwag ko kayo maglala, no? May kakayahan ho ang gobyerno nyo, tugunan ng pangangailangan nyo. At nandito ho, yun ang pakay ng gobyerno talaga, asikasuhin kayo. So magtulungan ho tayo dito. Malalaktawan natin itong pagsubok na to at kakayanin ho natin to. Dagdag pa ng Pangulo, malaking bagay ang mga tulong na ipinaabot ng ibang bansa sa atin, pati na ang tulong mula sa pribadong sektor. Kaya naman lubos niya itong ipinagpapasalamat. Anya, matapos ang pagsasagawa ng mga relief operations, ay agad nang sisimulan ang kinakailangang rehabilitasyon. Sa kabila ng malaking dagok sa kanilang buhay, di naman nawawala ng pag-asa ang mga Boholano na makakabangon sila muli at manunumbalik ang dati nilang pamumuhay. Batid ng mga Boholano na dahil sa Super Typhoon Yolanda, mahahati na ang tulong na maibibigay sa kanila
para sa kanilang pagtatayo muli. Pero naiintindihan naman daw nila ito at nakikidalamhati rin sila sa mga biktima ng Super Typhoon. Hindi namin kaya alone para makabangon kaagad, pero sa aming local source, katulong namin ang aming provincial governor para planuhin kung paano ma-address kaagad ang epekto ng earthquake at saka ng Typhoon Yolanda. Sa ngayon, pansamantala munang magtitiis ang mga nasalanta ng mga nagdaang sakuna sa mga evacuation centers at relief goods na ipinamamahagi ng gobyerno. Nasawi man ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay at nasira ang mga ari-ariang buong buhay nilang ipinundat, ay buong-buo pa rin ang pag-asa nilang makakaraos sa kahirapang nararamdaman nila ngayon. Patuloy pa rin silang naniniwala na sa tamang panahon na itinakda ng Poong May Kapal ay darating ang pag-asang magbibigay ng liwanag sa kanilang bukas. Nagiba yung mga simbahan, those churches were reduced to rubbles. Sa amin is yung pananampalataya lalong tumitibay. So we will do everything we can to protect not only structures but people. I hope it's a wake-up call, because even the best leaders in the world like Lee Kuan Yew, Sheikh Mohammed of Dubai, before they decide, they listen to the experts. Everybody's helping out, looking at each other's welfare, so I'm sure we'll rise above this calamity. We always have a big room for Bohol to grow even faster and more developed than what we were before. And we would always say the Boholanos are very resilient people, and one writer said, a kite can never fly higher unless it soars against the winds. Physically, emotionally spent, but we have to be strong. Dahil kapag magmumumoy kami, pati mga tao mamumumoy na rin. Kapag nagkakaisa lang talaga ang mga tao sa Maribo, we will be able to rise again, just like the phoenix. We will rise again. Sabi nga nila na sa bawat pintong isinasara ay mayroong bintanang binubuksan. Ang nagdaang sakuna ay patunay na sa bawat hamon na hinaharap ni Juan ay may pag-asang malalampasan niya ito. At kasabay ng pagsikat ng gintong araw ay ang pag-usbong ng panibagong pag-asa para sa mga biktima ng nakalipas na lindol dito sa Visayas. Katulad sa mga nagdaang trahedya, ang pagtutulong-tulong ng mga Pilipino ay naging daan upang magkaroon ng bagong simula at tuluyang makalimutan ang mapait na karanasan dulot ng nagdaang sakuna. Matatagalan man ang inaasam na pagbangon ng rehiyon na hinagupit din ng nagdaang malakas na bagyo, nananatiling positibo ang mga mamamayan dito na dahil sa tulong ng gobyerno at kapwa Pilipino ay muling maiaahon mula sa pagkakalugmok ang mga bayang minsan nating kinilala bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa. Ako po si Veronica Baloy Jimenez at ito ang The Veronica Chronicles.